So, ayun, kamusta kayo mga bossing? Welcome back po ulit sa ating channel. For today's video ulit natin mga bossing ay meron dinala dito sa ating carburetor. Ito ay pang Suzuki Smash. So, sa nakikita nyo naman siguro, alam nyo na problema ng unit na to na ang problema ay nag-stuck na naman ng kanyang air screw. So, ito ay kadalasan nangyayari sa mga carburetor na hindi na talaga nililinisan. So kaya lang siya nalilinisan ay dahil sa misay namamalya. At ayan, kaya lang madidiscover na hindi nabubuksan at hindi may timing ng ayos ay dahil nag-stuck na ang kanilang air screw. At ito pati yung kanyang idle screw ay umistuck na din. So ang ginagawa natin dyan mga bossing ay minsan nagagawa natin ng paraan, pero pagka talaga sobrang tigas at bumibigay na yung pinaka air screw na tanso ay wala talaga tayong magawa dyan. So ang ginagawa natin dyan, yan, ginagamitan natin ng grinder para mapinis natin yung nandyan sa may parting yan ng kanyang air screw. Napingas na kasi yung may pinaka nasa dulo ng air screw na yan, kaya hindi nila mapihit. So ang gagawin natin ay pinantay na natin at nilagarian na natin, sinariwa natin yung kanyang pinaka po pwede natin pagpihitan at paglagayan ng ating flat screw. Ayan, so makikita nyo mga bossing, yun yung ating ginagamit na tools para mabunot natin yung ating air screw. So kailangan kasi ay hakab siya at akma dun sa mismong air screw. Ayan o, kung mapapansin nyo mga boss, akmang akma siya at eksakto lang dun sa kanyang pinaka ere. So sa ganyang paraan mga bossing, pag pinihit nyo na yan gamit ang ating ratchet na maliit at saka yung ating extension, napaka-importante na meron kayong extension na mahaba talaga para merong pwersa ang inyong pagpihit. So pag pinihit nyo yan mga bossing ay sisiguraduhin nyo lang na hindi tatabsong at hindi siya yung madidisalign ng pagkakapihit para matanggal natin yung dalawang air screw na yun. At ito mga bossing, nabunot natin yung dalawang screw ng idle screw at saka ng air screw. So yung idle screw natin, ayan, yung ang dulo ay medyo bilog at yung ating air screw ay yung medyo tilos. At ito yan, mapapansin nyo yung ating mga screw na yan, ayan, no? Pakadudumi. Talagang kung hindi maganda yung tools na magagamit nyo sa pagtatanggal ng ganyan, ay talagang hindi nyo siya mabubunot at talagang matatanggal lang yung kanyang pinaka pinagpipihitan. At ayan, mapapansin yung carburetor, napakadumi. Kinalawang na yung pinaka ilalim ng ponduhan ng ating gasolina. Tinatawag natin pinaka baso ng ating carburetor. Okay, so ang gagawin natin dyan mga bossing ay papalitan na natin yung ating idle screw at saka yung ating mismong air screw. So kung wala kayong makukuhang repair kit ng pang smash, ito yung ginamit namin ay repair kit, aftermarket repair kit ng Shogun. So siya lang kasi yung nagkaparehas doon sa haba at saka doon sa bilog ng ating air screw, kaya siya na yung ating kinabit. Okay, so ayan, pagka kinabit nyo, syempre dapat lalagyan nyo rin pa rin lagi ng langis o di kaya ay ng WD-40. Okay, so ang carburetor natin mga bossing, pagka mga ganyan, kaya siya nililinis, payo ko lang, ay hindi dahil sa madumi o halimbawa ay dahil sa pumapalya. So payo ko lang sa inyo mga bossing, yung mga carburetor, dapat siguro mga once a year, twice a year na siya ay nabubuksan. Hindi dahil siya ay madumi, kundi dahil sa kailangan nating masariwa yung mga thread ng ating mga air screw, idle screw na yan, para hindi tayo mahirapan. At ito mga bossing, kapag naisagad nyo na yung ating air screw, yung tamang sukat nyan is basis na lang din kayo sa 3.5. So 3 buo at kalahati na ikot ng ating idle screw. Kung mapapansin nyo mga bossing, medyo nakalabas na yung ating air screw, So wala namang magiging problema dyan kahit medyo nakalabas na yan.
ang importante meron pa tayong mapapagkuhanan ng adjust. So sa adjust na yan po pwede pa tayong maglabas ng dalawang buo. So yun sa dalawang buo na yun na hindi pa naman malalaglag yung ating air screw at hindi naman siya ganun kaluag para malaglag kapag nag-vibrate. Okay? So importante na i-adjust natin ng ayos at makuha natin yung tamang timing ng karburador. So buuin na natin yung karburador ulit at para mabigay na natin kay customer. Okay? So ayan, tapos na natin buuin yung ating karburador at ito mga boss, yung pakita ko sa inyo na malapitan yung ating pinalitan, yung ating air screw. Ayan. So yan timing na yan, okay na yan. So magdadagdag na lang si bossing ng adjust dyan pag kinabit niya. Kung sakaling halimbawa kulang pa sa timing, pwede na niya ilubog na lang. Kasi yung ginawa kong timing na yan ay base sa aking pag-check do sa ibang mga karburador ng Smash pag nagta-timing ay labis na yan. So sabi ko sa kanya, pagka ikinabit niya, ang gagawin lang na niya dan sa kanyang air screw ay papasok lang at hindi na siya palabas. Okay? So ayun, maraming salamat po sa inyong panonood at nawa po nakatulong sa inyo ang video ito. Huwag niyo po sana kalilimutang i-like yung ating video at mag-subscribe na rin kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat and ride